Habang hinahanap ni Zofan ang mga tumakas na assassins ay may bigla itong napansin. Naisip niya na ito nga rin daw ang aura na ilang beses niyang naramdaman habang nasa loob siya ng mansyon ng Mu family. Pinagpatuloy niya ang pagsunod sa nakakakilabot na aura hanggang sa matagpuan na niya ang mga pinanggagalingan nito. Doon ay nakakita siya ng mga novice monster king na tinatawag na Inferno Flying Serpent. Nagtataka ang ating bida kung paano nga raw nakapuslit ang ganoong karaming Inferno Flying Serpent sa loob ng Jinhai City, dapat nga raw ay kanina pang tumunog ang alarm ng lungsod nang dahil sa dala ng mga itong panganib. Natuon ang pansin ni Zofan sa isang tao na tinatarget ng mga novice monster king. Nakaramdam ng pagkabahala ang isang matandang lalaki dahil naabutan na nga raw siya ng mga humahabol sa kanyang halimaw. Ang matandang ito ay si Mu Shanjuo, ang lolo ni Mu Yinyi na kilala ng iba sa tawag na Old Master Mu. Ito ang top expert ng Mu family at nasa peak intermediate war god ang kasalukuyan nitong level. Sinabi ni Mu Shanjuo na mukhang hindi na niya nga raw ang mga ito matatakasan, wala na nga raw siyang ibang pagpipilian kundi ang labanan ng mga ito para magawa niyang mabuhay. Nagsimula nang umatake ang tatlong novice monster king na Inferno Flying Serpent, hindi naman natakot si Mu Shanjuo sa pagsugod ng mga ito. Nagkaroon ng malakas na pagsabog noong tumama na ang pag-atake ng tatlong halimaw. Pero wala ang mga itong tinamaan dahil may bigla na lang naglayo sa inaatake nilang tao. Nagtanong si Zofan sa iniligtas niyang matanda kung ayos lang ba raw ito. Agad niya rin itong binigyan ng isang healing potion. Nagpasalamat si Mu Shanjuo sa ating bida sa ginawa nitong pagtulong sa kanya, pero sinabi niya rin na hindi na raw siya nito dapat tinulungan. Sa bata ng araw ni Zofan ay mahihirapan nitong labanan ang ganoong kalalakas na halimaw. Habang papalapit ang mga Inferno Flying Serpent ay sinabihan ni Mu Shanjuo ang ating bida na umalis na raw ito at siya na raw muna ang bahala habang tumatakas ito. Pumunta naman si Zofan sa unahan at sinabihan ang tinulungan niyang matanda na siya na raw ang bahala sa mga halimaw. Unahin na nga lang daw muna nito ang pag-inom ng potion nang sa ganoon ay mabawasan man lang ang tinamo nitong pinsala. Tumalon ang ating bida at sinabihan ang tatlong halimaw na insekto na umatake ng araw ang mga ito ng sabay-sabay dahil kailangan ng araw niyang magmadali. Binalot agad ni Zofan ng Flaming Sword Power ang kanyang Blade of Retribution noong nasa bandang itaas na siya ng mga halimaw. Hindi na nakaiwas pa ang tatlong Inferno Flying Insect sa bilis at lakas ng ginawang pag-atake ng ating bida. Napahiyaw na lang ang mga ito nang dahil sa tinamo nilang pag-atake at sa pagliliyab ng kanilang mga katawan. Hindi naman makapaniwala ang matandang si Mu Shanjuo sa kanyang nasaksihan. Naisip nito na 10 taon nga lang daw ang tinagal niya sa kanyang training seclusion. Napapaisip siya kung talaga bang ganoon nakalakas ang mga kabataan ngayon. Kinausap na ulit ni Zofan si Mu Shanjuo matapos nitong patayin ang tatlong halimaw. Wala pa rin siyang alam na ito ang lolo ni Mu Yinyi, kapag kinakausap niya ito ay tinatawag niya lang ito ng matanda o old man. May bigla na namang napansin ang ating bida sa kanilang paligid. Napansin niya ang sabay-sabay na pagdating ng mga hinahabol niya kaninang assassins. Nagsalita rin ang isa sa mga pinuno ng mga ito at sinabi na natagpuan ng araw nila ang kanilang target. Sinabi rin nito na hindi niya raw inasahan na ang dalawa nilang target ay makikita nila ng magkasama, saktong-saktong araw ito dahil sabay na nila ang mga itong papatayin. Sa ngayon ay napapalibutan na sina Zofan at ang matanda sa iba't ibang direksyon. Sinabi ng ating bida na hindi niya raw akalain na magsasama pa ng mga kasamahan ang 4 na mga nakatakas na assassins, naging pabaya nga raw siya sa pagkakataong ito. Nangamba si Mu Shanjuo dahil mukhang tumawag pangaraw ng mga makakakampi ang mga tao na gustong pumatay sa kanya. Sasabihan na sana niya ang ating bida na tumakas na raw ito pero naunahan siya nitong magsalita. Humingi ng tawad si Zofan sa tinulungan niyang matanda, na damay pangaraw ito ng dahil sa kanya. Sinabi niya rin kay Mu Shanjuo na sisiguraduhin niyang araw na makakaligtas ito. Nagulat si Mu Shanjuo sa sinabi ng ating bida, wala nga raw itong kinalaman sa nangyayari dahil siya nga raw ang pakay ng mga kalaban na nakapalibot sa kanila. Naisip ni Zofan na mas maraming araw ngayon ang kanilang kalaban, magagawa niya nga raw ang mga itong matalo kung nag-iisa lang siya. Pero kapag lumaban nga raw siya ay malalagay sa kapahamakan ng kasama niyang matanda, mas mabuti nga raw na umatras na lang muna sila. Nagsalita ang Wasp King at sinabihan ang kanyang Master Zofan na may kakaibang araw sa tinulungan nitong matanda.
Mag-ingat nga raw ang kanyang master dahil hindi pa nga raw nila kilala kung ano talaga ang katauhan nito. Sumagot naman ang ating bida nang alam niya raw ito, pero hindi niya nga raw maaaring pabayaan na lang itong mamatay. Sinabihan ni Mo Shanjuo ang ating bida na maaari na raw siya nitong iwanan doon. Napakarami nga raw ng kanilang kalaban, mahihirapan nga raw itong makatakas kapag inintindi pa siya nito. May posibilidad din daw na mamatay ang ating bida kapag nagtagal pa ito doon. Nagtaka si Mo Shanjuo noong bigla na lang lumapit sa kanya ang ating bida. Pagkalapit ni Zofan sa matanda ay agad nitong pinagamit sa Wasp King ang skill nito na Ghost-Faced Covering. Nagulat si Mo Shanjuo noong mapagtanto nito na unti-unti na silang nabalot ng isang espesyal na kapangyarihan. Nagtaka ang isa pang pinuno ng mga assassins sa biglaang pagkawala ni Zofan, nagtataka siya kung anong araw klase ng teknik ang ginagamit nito. Agad niyang inutusan ang lahat ng kanyang mga kasamahan na hanapin daw ng mga ito ang kanilang mga target, sigurado nga raw siya na hindi pa nakakalayo ang ating bida at ang kasama nitong matanda. Isa-isang tumawag ang mga naghahanap na assassins at sinabi na hindi na nga raw nila mahanap ang kanilang target. Wala nga raw silang makita na kahit na anong bakas na parabang naglaho na lang ang mga ito na parang isang bula. Sinabihan ng isa sa mga pinuno ng mga assassins ang kanyang mga tauhan na ano raw ang mga sinasabi ng mga ito, imposible nga raw na matakasan sila ng dalawa nilang target ng ganoong kabilis. Sinabi ng isang assassin na tingin nga raw yata ni Zofan ay magagawa ng mga itong makatakas. Sinabihan niya ang kanyang kasama na dito na niya nga raw ipapaubaya ang paghahanap sa kanilang target lalong-lalo na sa malakas na binata. Agad na nagpakawala ang isang assassin ng napakaraming insekto para hanapin ang mga nawala nilang target. Sinabi ng isang mayabang na assassin na hanggang nasa loob pa nga raw ng Jinhai City ang ating bida, ay mahahanap pa rin nila ito. Nakalayo ng ilang distansya sina Zofan at nakapunta sa isang ligtas na lugar matapos nilang gamitin ang Ghost-Faced Covering ng Wasp King. Sinabi ni Mo Shanjuo na hindi niya raw akalain na may napakagandang hiding skill ang ating bida. Tinanong din ito si Zofan kung maaari ba raw niyang malaman kung ano ang tawag sa teknik na ginamit nito. Hindi naman napansin ng ating bida ang mga sinasabi ni Mo Shanjuo dahil nakatuon ang pansin nito sa mga taong naghahanap sa kanila. Akala nga raw niya ay makakabalik siya agad para tingnan kung ano na ang sitwasyon, pero mukhang nagpapakamatay nga lang daw siya kapag ginawa niya yun. Naisip ni Zofan na kailangan niya nga raw makahanap ng mas magandang lugar kung saan niya maitatago ang kasama niyang matanda, matapos nga raw noon ay saka na siya magpaplano ng sunod niyang gagawin. May biglang napansin ng ating bida na papalapit sa kanilang direksyon. Sa sandaling dumating na ito ay agad naman niya itong napatay. Pero agad din silang nabahala noong mapagtanto nila na isang surveillance inferno flying serpent ang halimaw na nakakita sa kanila. Gaya nga ng kanilang hinala, sunod-sunod pa ang pagdating ng mga halimaw na nangangahulugan na natunto na ang kanilang pinagtataguan. Agad niya muling pina-activate ang Ghost Face Covering para magawa nilang makapagtago. Pero hindi nag-activate ang inaasahan niyang skill na makakatulong sa kanila. Hindi makapaniwala ang ating bida na may kalaban sila doon na kayang pigilan ang kapangyarihan ng Wasp King. Sinabi rin ng Wasp King na may pumipigil nga raw sa kanyang Ghost-Faced Covering, sa ngayon nga raw ay hindi pa niya ito mai-activate. Napansin na ng mga assassins ang ginagawang pagpatay ni Zofan sa mga nakakita sa kanilang surveillance inferno flying insect, mukhang naroon nga raw sa lugar na iyon ang kanilang mga target. Sinabi ni Zofan sa kasama niyang matanda na masama na nga raw ang kanilang sitwasyon, mukhang wala na nga raw silang ibang pagpipilian kundi ang solusyonan ito gamit ang kanilang mga lakas. Sinabi ni Mo Shanjuo na ikinagagalak nga raw niya na makasamang makipaglaban ang binatang tulad ng ating bida. Huwag nga raw siya nitong alalahanin, kahit nga raw matanda na siya ay makakaya pa niyang makipaglaban ng 300 rounds. Natuwa si Zofan matapos malaman na maging ang kasama niyang matanda ay hindi rin nawawalan ng pag-asa. Isa-isa nang nagdatingan ng mga War God Realm Assassins na tumatarget kina Zofan at Mo Shanjuo. Aatake na sana ang ating bida pero may bigla itong naramdaman sa kanilang likuran. Noong tingnan niya ito ng mabuti ay doon niya napagtanto na may tumatawag sa kanyang pangalan. Nagtaka ang ating bida kung ano ang ginagawa doon ng nakamaskarang tindero na si Chi Fei. Pagkabato ni Chi Fei ng mga smoke grenade ay agad nitong sinabihan sina Zofan na sumunod daw ang mga ito sa kanya.
Nagtaka ang mga War God Assassins kung sino raw ang may kagagawan nito, ngayon nga raw ay natakasan na naman sila ng kanilang mga target. Shoutout kina Idol Kuya Lodi, at Idol Jesselyn Logatok sa pagbibigay ng tig 50 stat points. Maraming salamat po. Habang nakasunod ay nagpasalamat ang ating bida sa pagtulong sa kanila ni Chi Fei, sinabi niya rin na hindi niya nga raw inasahan na makikita niya ito habang tinutugis sila ng mga kalaban. Sumagot naman si Chi Fei nang hindi na raw nito kailangang magpasalamat, napansin niya nga raw na may nangyayaring komosyon. Noong tingnan niya nga raw ito ay nagkataon naman na nakita niya sina Zhou Fan. Nagtanong si Chi Fei sa matandang kasama ng ating bida kung ano raw ang maaari niyang itawag dito. Hindi naman agad nakasagot si Mo Shanjuo, hanggang sa nagimbento na lang siya at sinabi na siya raw si Niu Yu. Sinabi ng nakamaskarang tindero na tatawagin na nga lang daw niya ito na Brother Niu Yu, pinakilala niya rin ang sarili na siya nga raw si Chi Fei at kaibigan nga raw siya ni Zhou Fan. Hindi naman makapaniwala si Mo Shanjuo sa narinig niyang pangalan. Tinanong niya ang nakamaskarang lalaki kung si Chi Fei ba raw talaga ito. Sumagot naman ang nakamaskarang lalaki na siya raw talaga si Chi Fei at sinabi na mukhang hindi nga raw inasahan ni Mo Shanjuo ang muli nilang pagkikita. Sino nga raw ang mag-aakala na ang taong gustong pumatay dito noon ay siya rin ngayong tutulong para iligtas ito ngayon. Nagpatuloy si Zhou Fan sa pagsunod sa secret base ni Chi Fei. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito alam ang totoong pagkatao ng dalawa niyang kasama. Pinapasok ni Chi Fei sa loob ng isang kwarto ang matanda na gumagamit ng pangalan na Niu Yu. Nanunood naman ang ating bida ng mga balita tungkol sa nangyaring komosyon. Sinabi ng isang lalaking nagbabalita na nagkaroon nga raw ng surpresang pag-atake sa loob ng mansyon ng Mu family. Lubha nga raw na nasugatan ng Old Master ng mga ito na si Mu Shanjuo, at kasalukuyan nga raw itong iniligtas. Iniimbestigahan na rin daw ngayon kung sino ang mga nagtangkang umatake sa angka ng Mu family. Naisip ni Zhou Fan na kung ang Old Master raw pala ng Mu family ang target ng pag-atake, bakit nga raw napakaraming assassins ang tumutugis sa kanya? Walang kaalam-alam ang ating bida na ang Old Master na tinutukoy sa balita ay ang matanda na kasama niya ngayon. Naisip ni Zhou Fan na malamang nga raw ay isa sa mga malalaking kriminal ang mga nakaharap nila na mga War God Realm Assassins. Kung makakahuli nga raw siya ng isa sa mga ito ay maaari niya itong mapagkuhanan ng impormasyon, sayang nga lang daw at pinalampas niya ang pagkakataon na magpatulog ng isa sa mga ito. Napaisip naman ng ating bida kung kailan daw kaya matatapos si Mr. Chi sa panggagamot sa tinulungan niyang matanda, hinihintay niya nga lang daw itong matapos bago siya umalis. Nakiusap si Niu Yi kay Brother Chi Fei nang kumalma lang daw ito. Ngumiti naman si Chi Fei at sinabihan si Brother Niu Yu nang ipaubaya ng araw nito sa kanya ang lahat. Naisip ni Zhou Fan na bakit nga raw pakiramdam niya ay parang hindi ginagamot ni Mr. Chi ang tinulungan niyang matanda, bakit nga raw parang mas gusto pa niya itong patayin. Nagtanong si Niu Yu kay Chi Feng kung gusto na ba raw talaga siya nitong patahimikin. Sumagot naman si Chi Fei at tinanong si Niu Yu kung ano nga raw ang palagay nito. Noon nga raw ay talagang napakahirap na tangkaing patayin ito nang dahil sa nagtataglay ito ng mga pambihirang martial arts skills. Pero ngayon nga raw ay may pagkakataon na siya dahil sugatan na nga ito. Sinabi ni Niu Yu na narinig nga raw niya na mahigit isang dekada na ang nakakalipas simula nang umalis si Chi Fei sa Nightmare Serpents, balita rin daw niya ay matagal na itong nagbagong buhay. Sinabi rin ni Niu Yu na sa palagay niya nga raw ay nagbago na talaga si Chi Fei. Pero kung gusto nga raw talaga siya nitong patayin ay malaya nga raw ito kung ano ang gusto niyang gawin. Ngumiti naman si Chi Fei habang inihahanda ang isang matulis na kutsilyo. Napapaisip si Zhou Fan kung ayos lang ba raw talaga ang nangyayari sa loob. Sinabihan ni Niu Yu si Chi Fei na nagawa nga raw siya nitong matakot, akala nga raw niya ay papatayin na talaga siya nito. Nagsalita naman si Chi Fei at sinabihan si Niu Yu na maaari na raw nilang kalimutan ang mga alitan nila noon. Nagtanong ang ating bida sa lumabas na si Mr. Chi kung ayos lang ba raw si Brother Niu Yu. Sumagot naman si Chi Fei nang sa tulong nga raw na ibinigay na Grey Nest Life Pulse Water ni Zhou Fan ay tiyak na mabubuhay si Niu Yu hanggat humihinga ito. Pero nagtamo pa nga raw ang katawan nito ng fire poison na nanggagaling sa mga Inferno Monsters, ang lunas nga lang daw sa lason na nakuha nito ay matatagpuan lang sa Inferno Monster Cave. Lumabas na rin si Niu Yu at sinabi na ang mahalaga raw ay buhay pa rin siya, saka na nga lang daw niya iintindihin ang antidote sa isa pa niyang sakit.
Sinabi rin nito na utang niya nga raw ang kanyang buhay kina Chifei at Zoufan, sisiguraduhin niya nga raw na mababayaran niya ang mga ito sa tulong na kanyang natanggap. Tinanong ng ating bida si Niuyu kung talaga bang ayos lang ito, binanggit niya rin na napakaraming araw assassin ang tumutugis sa kanya. Balak ng araw niyang umalis dahil baka mapahamak pa ang dalawang ito kapag nakita siya doon. Sinabihan ni Chifei si Zoufan nang wag daw muna itong magmadali sa pag-alis. Hindi naman maamin ni Mo Shanjuo na malamang ay siya talaga ang tinutugis ng mga assassin at hindi ang ating bida. Nagtanong ang ating bida sa dalawa kung may naiisip ba raw ang mga itong solusyon. Pero napahinto sila sa kanilang pag-uusap noong makarinig sila ng pagsigaw mula sa nakabukas na telebisyon. Ibinabalita ng isang lalaking reporter na kailangan daw mag-ingat ng lahat ng dahil sa papalapit na monster swarm sa kanilang lungsod. Hindi na naituloy ng mga reporter ang kanilang pagbabalita noong makita nila na napakarami na ng mga paparating na halimaw. Nagtataka sila kung bakit hindi man lang tumutunog ang alarm ng kanilang lungsod. Mas lalo pa silang kinabahan noong matanaw nila ang pagsulpot ng isang napakalaking monster gate. Habang nanunood ay nagtaka si Zoufan kung bakit kagaya nga raw ng gate na ito ang gate na ginamit nila sa Monster Territory Trial, ang tanging kulay nga lang daw nito ang naiiba. Nabahala ang Wasp King at sasabihin na sa kanyang Master Zoufan kung ano ang gate na ito. Pero naunahan na siya ng pagsasalita ni Niuyu, sinabi nito na mukhang ito nga raw ang Inferno Gate. Napatanong ang ating bida kung ito ba raw ang Monster Gate na karugtong ng Inferno Monster Cave. Maya-maya pa ay unti-unti nang bumukas ang Inferno Gate. Sa pagbukas nito ay bigla itong naglabas ng isang napakalaking kapangyarihan. Pumunta ang kapangyarihang ito sa buong barrier ng Jinhai City. Pinipilit ng kapangyarihang ito na wasakin ang harang at pasukin ang loob ng lungsod. Hindi makapaniwala si Niuyu sa napapanood niya na pinapalibutan ng kapangyarihan na nagmula sa Inferno Gate ang buong Jinhai City. Sinabi naman ni Chifei na ngayon na nga lang daw ulit ito nangyari matapos ang kauna-unahang pakikipaglaban ng mga tao sa malakihang paglusob ng mga halimaw. Iminungkahi ni Niuyu na kailangan daw nilang sirain ang Inferno Gate, napakadelikado nga raw kapag nabasag ng Inferno Aura ang defensive shield at mapasok nito ang loob ng Jinhai City. Maliban nga lang daw sa mga Starfall Warriors na mas mataas sa level ng Warlord rank, mahihirapan na nga raw makaligtas pa ang ibang mga tao na naninirahan sa loob ng lungsod. Natuwa si Chifei nung mapanood nito na mukhang lahat nga raw ng puwersa sa kabuuan ng lungsod ay nagpadala na ng kani-kanilang mga tauhan. Imbis nga raw na maglaban-laban ng mga ito ng buong araw ay mas mabuti na gamitin na lang ng mga ito ang kanilang mga abilidad para harapin ang mga papasugod na halimaw. Matapos malaman ang kasalukuyang sitwasyon ay gumawa na ng desisyon ang ating bida. Sinabi niya kina Chifei at Niuyu na kailangan na raw niyang umalis, ibinili niya rin sa dalawa na mag-ingat daw ang mga ito. Tinanong ni Chifei si Zoufan kung binabalak ba raw nitong wasakin ang Inferno Gate. Sinabihan naman ni Niuyu ang ating bida na napakadelikado nga raw ng gagawin nito. Sumagot naman si Zoufan na bilang isang araw Starfall Warrior, responsable nga raw siya sa kaligtasan ng lahat ng mga tao simula nang magtaglay na siya ng ganoong kapangyarihan. Hindi niya rin daw hahayaan na wasakin na lang ng mga halimaw ang lungsod na kinalakihan ng kanyang minamahal at ng kanyang mga kaibigan. Pagkaalis ng ating bida ay sinabi ni Niuyu na napahanga nga raw siya ng binatang ito. Pamilyar nga raw sa kanya ang mga binitawan nitong salita, na bilang isang Starfall Warrior ay responsibilidad na raw niya ang kaligtasan ng lahat ng mga tao. Naisip ni Chifei na hindi na nga raw siya nagtaka lalo na't minana rin ni Zoufan ang ugali at prinsipyo ng kanyang ina. Nagsalita si Chifei at sinabi na wala na nga raw ibang ginawa ang lahat ng mga War God families kundi ang kalabanin ng isa't isa. Ito nga raw ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng gulo sa loob ng Jinhai City. At dahil wala na nga doon si Zoufan, tinawag na ni Chifei ang matanda nitong kasama sa totoo nitong pangalan na Mo Shanjuo. Tinanong niya rin si Mo Shanjuo kung tama ba ang hinala niya na nagsimula ang lahat ng ito nang dahil sa balak na pagpatay ni Fan Zhongxiong sa kanya. Sumagot naman si Mo Shanjuo na inasahan na raw niya na maaari ngang magpadala ng mga Monster King si Fan Zhongxiong sa loob ng kanilang lungsod para patayin siya. Pero hindi niya nga raw inasahan na makikipagtulungan din ito sa Dominator ng Inferno Monster Cave. Nagtanong si Mo Shanjuo kay Chifei kung saan daw nito binabalak pumunta. Sumagot naman si Chifei at sinabi kay Mo Shanjuo ng ano nga raw sa palagay nito.
Matapos makapaghanda ay binabalak ng pumunta ni Zofan sa labas para pigilan ang mga halimaw at gawa ng paraan ang sumulpot na Inferno Gate. Nagulat na lang siya noong may mga humarang sa kanyang harapan. Nagtanong si Chi Fei kung nakalimutan na ba raw ng ating bida na mga Starfall Warriors rin sila. Sinabi naman ni Mo Shanjuo na sasama nga raw silang dalawa sa ating bida.